Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Purihin po ang Panginoon dahil narito tayo ngayon to speak the Word of God sa bawat isa. And Happy Mother's Day po sa nanay. Ayan. I pray that the Lord will give you strength and peace. Ayan, dahil hindi rin po maging madali ang pagiging isang ina. Amen. Maraming sakripisyo, maraming inaalala, lalo na sa mga bayarin. Ayan. But God is good, amen? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So dapat manampalataya tayo, manatili tayo sa salita ng Diyos na He will provide all the things that we need. And that's the secret na dapat nating alalahanin is to seek first the kingdom of God and His righteousness. And all the things that we need will be given to us. Amen. So praise God sa Kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa bawat isa. And welcome din po sa mga makikinig sa atin. Yan, I-acknowledge po yung mga volunteers and yung mga kasama natin na part ng ministry na to na naglilingkod para sa Panginoon sa gawaing ito. Amen. So, purihin po ang Panginoong Diyos. So, tayo po idadako na sa ating pag-uusapan. And we're talking about the Kingdom Secrets. Ito yung series natin for this month. No? And kung matatandaan natin, ang buong taon ay it's all about the kingdom of God. So, bakit kailangan po nating maintindihan ito? Dahil ito po yung mensahe or message ni Jesus Christ na kanyang preach nung narito siya. And for us to know about the kingdom, we have to listen. And we need the Holy Spirit's power. We need the Holy Spirit's help for us to understand ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Kasi, alam nyo po, kahit hindi tayo pwedeng maging complacent lang or yung parang so magiging passive lang no sa pagiging Kristiyano. Tinawag tayo ng Panginoon to be active. Sabi niya, go and make disciples. Hindi po yun word lang, kundi yun yung dapat i-implied natin or applied natin sa ating sarili. Dahil bilang isang Kristiyano, hindi lang po tayo niligtas, kundi meron tayong assignment na gagawin natin para ipaliwanag or maging ikaunlad ng buhay natin yung about sa kingdom ni God. Marinig ng bawat tao yon. So, ayan. So, let's proceed now. The Kingdom Secrets. Ito yung series natin for today, for this month. So, okay. So, ito yung text natin sa Matthew 13 verse 11. Sabi niya dito, He replied, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So, nakikita natin dito, no, simple lang yung word, pero sinasabi dito, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Sino yung them? No? Sino yung them? Yung ibang tao na hindi nag-follow kay Jesus. Kung titignan natin dito sa senaryong ito, sa panahon ni Jesus Christ, lagi siya nagpipreach. Okay? And marami sa kanyang tagasunod, hindi naman totally follower of Jesus. Marami doon nagpa-follow o si Zero. Kaya sa atin sa panahon ngayon, nakikimarites lamang. Diba? Ano bang meron? Diba? Gusto ng tao yung entertainment eh. Kasi they know si Jesus that time, after preaching the message of the kingdom, merong demonstration of power. Merong healing the sick, cast out demons, di ba? And meron pa na binubuhay niya rin yung patay. So doon, masyadong curious sa mga tao na, uy, anong meron? Gusto ko makita yon. Gusto ko makita in my own eyes, anong ginagawa ni Jesus. And yet, sinabi niya dito, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Ano ba yung secrets na to? Sikreto, syempre. Di ba? Pero kung titignan natin, actually, yung word the secrets, it's all about truth. Okay? The knowledge of the truth of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Kasi pwede tayong ma-inform, pero hindi natin alam yung katotohanan. No? Kasi marami na tayong naririnig ng opinion, marami na tayong naririnig ng mga salita na galing sa iba, na ito yung sabi nila, bakit totoo, paniwalaan ko to. Pero sinasabi ni God, for those who followed me, of those who are my disciples, I will give you the secrets of the kingdom, but not to those people who just want to be entertained. No?
So, napaka-importante nito. And Jesus Christ used parable to hide the truth of the story. Bakit nga ba ginagawa ni Jesus Christ ito? Well, pansinin natin, God is so generous. Amen. He is so generous, hindi niya ipagdadamot yung meron sa Kanya. Actually, gustong-gusto niya ibigay sa atin yon because He loves us. Pero bakit in this scenario, bakit hinahide niya yung truth? Bakit hinahide niya yung truth? Kung bakit hindi niya nais ipaalam sa tao or sa makaririnig yung katotohanan. No? Pwede naman niyang direktang sabihin na ito yung dapat yung intindihin, dapat yung malaman. Pero bakit? So, we will dive into that. So, yung parable is a simple story to illustrate a spiritual lesson. No? And ginagamit to ni Jesus Christ to hide the truth. So, okay. And para maintindihan natin, ano yung purpose nun? To understand why God is hiding the truths of His kingdom government system to those listening but not grasping, but revealing to those who are open, seeking, and willing to receive. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon, whenever God will reveal something, marireveal lamang ito doon sa mga taong seeking. Okay? Pwedeng nagsasalita ako ngayon, and yung nasa isipan natin, iba, di ba? Marami tayong pwedeng marinig, pero hindi natin maintindihan. Bakit? Kasi those who are seeking with their heart, ang makaka-receive lamang ng katotohanan, ng sikreto na yon. At mariintindihan natin na, oo nga no, doon mo maintindihan, oo nga no, parang dati hindi ko to alam, ba't ngayon ito pala yung ibig sabihin nito? No? Meron tayong mga ganong moment, meron tayong mga moment na kung saan, dati, pag binabasa mo, hindi mo talaga maintindihan. Ano ba talaga ibig sabihin? Or narinig mo na, pero hindi mo naiintindihan. And yet, because of your heart, nagsisik ka, Lord, gusto ko maunawaan ito. Hindi lang ito para marinig ko or makita ko yung ginagawa mo, kundi maintindihan ko at may sa buhay ko. Kasi lahat tayo gusto natin ng paglago sa buhay. Sino ba dito ang gustong maging manatili sa buhay na ganyan lamang? Wala. Gusto natin, nangangarap tayo. Lahat tayo may pangarap na gusto kong ganito. Gusto ko yung hindi ako manatili sa ganitong posisyon ko lamang. Di ba? Libre mangarap. So kung mangangarap ka na rin lamang, taasan mo na. Kasi God has given us that freedom na mangarap ka ng kahit na ano. Pero isama mo si Lord sa pangarap mo. Di ba? Mahirap mangarap ng ikaw lang kasi magfe-fail yon later on. Or maaaring hindi mo pa maabot. So, dito sa ating pinag-uusapan, yun lamang willing and seeking ang makaka-receive. So, okay. Before that, pag-usapan natin, let's go back lang kung ano yung pinag-usapan last time. And sa first topic na na-discuss is yung kingdom secrets from the growing seed. And the next week, ang pag-uusapan natin is kingdom secrets from talent management. And sa last week ng month na ito, the kingdom secrets from the new wine skins. Okay. So, ayan. So, kung makikita natin dito, puro sikreto ito. Pero hindi naman ito isisikreto sa inyo. Kasi, kaya tayo nag-speak dito is para to reveal something, kung ano yung sinasabi ni God, about sa mga verses na ito, para maintindihan natin. No? Hindi tayo maliligaw. Okay? And, to take a note, last time, pinag-usapan natin yung seed scattered on the ground. But this time, ang ating topic, pag-uusapan po natin ay, ayan. Okay. Thank you so much. It's all about kingdom secrets from the fishing net. Mm-hmm. So, fishing net. Last time, seed scattered on the ground. So ano ba yung nangyari, naintindihan natin last time? Yung seed is the word of God na ikinalat ng mga kingdom movers or disciples ni Jesus Christ sa lahat ng dako. So those who will receive and apply it will have abundance and live in success and prosperity. But those who
listened but did not apply those words, no, ay mananatili, and they will suffer. No, mananatili sila sa kanilang buhay na ganun pa rin, walang pagbabago, hindi umuunlad, no? Pero saan ba gusto natin? Siyempre gusto natin umunlad. So kaya pag-aaralan natin ngayon, and ang focus naman natin is the kingdom secrets from the fishing net. Okay. So once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. All right. So makikita natin dito, gumamit si Jesus Christ ng parable. And ang ginamit niya is net. The kingdom of heaven is like a net na inuhulog daw sa lake at caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Have you understood all these things Jesus asked? Yes, they replied. So, in this parable, nakikita natin, naiintindihan natin, or at least naunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ni Jesus Christ dito. Na ang net ay yung word ni God o yung mga disciples ni Jesus Christ, yung kingdom movers na inilagay sa lake. So, para mas maintindihan natin, elaborate natin yung terms na ginamit ni Jesus Christ. So, ito. Net. The net represents the gospel of the kingdom, which is spread out by the kingdom movers to all people and gathers individuals of all times into the kingdom of heaven. So, we see, yung net na ito yung nagsisilbing, ito yung mga disciples ni Jesus. Ito yung tayo. No? We spread out the word of God, the gospel of the kingdom, sa mga nasasakupan natin or sa mga kasama natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa nila nauunawaan yung good news. No? And the lake symbolizes the world which contains both the righteous and the wicked. You see, dun sa verse na yun kanina, pinakita doon na sineseparate yung good fish and bad fish after na makuha nila yung lambat and mag-gather nila yung all kinds of fish. Yon. And the next one is gathering all kinds. Ito yung good fish. Those who heard. Ito yung those people who heard, repented, and followed the kingdom system of government as their standard of living. These are the good fish. Or represents or symbolizes. While the bad fish are those people who heard the word but followed their own personal government and the worldly system of kingdom of darkness. You see, parang ito yung mundo natin, no? Nagsama-sama yung mabuti at masama. But God is so faithful sa bawat isa, no? Ibigyan niyo ng pagkakataon ng bawat isa. But then, darating yung panahon na ang mabuti at masama o yung mga faithful at hindi, at yung mga unfaithful ay paghihiwalay ng Panginoon. At sasama niya lamang yung mga naniniwala at nananalig sa Kanya. So, gusto ko lamang iklaro, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin is not to put fear in you, but this is about the love of God na maunawaan natin na darating ang panahon na hindi tayo mahihiwalay sa Kanya. Diba? Ang nais ng Panginoon, kung sino yung mananatili hanggang wakas, yun ang maliligtas. Amen. So sa Matthew 24 verse 14, sabi niya, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Sabi ni Jesus Christ sa Luke 4:43, "I must preach the good news of the kingdom of God to other towns also, for this is the purpose I have been sent." Meaning to say, yung purpose ni Jesus Christ kung bakit siya bumaba sa earth is not just for us to be saved through His sacrifice, but yung purpose niya is to preach the kingdom sa bawat town and nations. And tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang to preach the gospel of the kingdom sa nation, ay sa town or city,
but through all the world. No? Pansinin niyo yung sinabi ni Jesus dito. And this gospel of the kingdom. Pansinin niyo yung word na this. Yung this, kala natin simple lang yan. No? Hindi ginamit yung word na the. Kasi kapag, pansinin nyo, if I have this watch, or this mic, anong ini-imply nito? Very specific. Ito lang. But if I have the watch, pwede mong sabihin, anong watch? Maraming ini-imply. So God is using this kasi marami pong gospel that time or maraming messages ang napipreach. But God is very specific. This gospel of the kingdom of God. Wala nang iba. Wala nang ibang message, kundi ito lang. Gospel of the kingdom of God will be preached into the whole world as a testimony to all barangay, nation, to all nations, and then the end will come. So, mapapansin natin, no, na maraming mensahe ang ating naririnig until now. Pero ano ba talaga yung nararapat, no? So, pwede bang sabihin, Brother Miko, tayo lang ba yung tama? Mahirap na question yan, nasagutin. Pero ito yung gusto kong sabihin sa inyo. As long as we align ourselves and obey and follow the teachings of Jesus Christ, then we are on the right path. Diba? Hindi tayo nagsasabing, kami lang ang tama kasi ito lang yung tinuturo namin. No. Pwede din naman hindi din naman natin alam, maaring iba ganito rin. No? Pero we humble ourselves na, Lord, kung ano yung sinasabi mo sa Bible, yun lamang kami. Diba? Madalas natin ito marinig. Kung wala naman sa Bible, wag na natin pag-usapan. And the most common or yung pinaka-hate ni God are those people who are very religious. Diba? God came not for the righteous but for the sinners. Magtatanong pa yung mga reliyosong tao. Bakit mo kinakasama yung mga sinners? Diba? Makasalanan yan eh. But God opposes those religious. Actually, kasi itong mga religious people na to, ito mismo yung mga taong binanggit dun sa verse na kung saan the kingdom is advancing but forceful men lay hold of it. Ito yung mga taong nagpipigil na mag-advance yung kingdom ni God. Kasi sila yung mga taong pinopromote nila yung kanilang mga naiintindihan, nauunawaan, no? Ito yung tama. Huwag mong paniwalaan yung sinasabi ni Jesus. Kaya galit na galit ng Panginoon sa mga Pharisees that time. Sila yung number one na opposition ni Jesus Christ pagdating sa pag-share ng gospel ng kingdom ni God. Diba? And the religion is very dangerous. Actually. Kasi yung religion, it's all about your belief system. Mahirap po yan, kapatid. Kapag ina-real nyo yung religious, it's all about your belief system na kung ano yung na tingin mong tama, mukhang tama naman to. Ito yung gawin natin. Mukhang ito na lang kasi ito naman yung kinagisnan, ito yung tradisyon. No. Actually, binibreak ni God yung mga traditions. Kasi pinopromote niya yung kingdom na kung saan ito yung dapat mong ipamuhay. Yung meron ako. Yung kung saan ako yung naghahari sa buhay mo. Amen? So, balikan natin. Yung another separation, elaboration of terms na ginamit dito is separation at the end of the age. So, at the end of the world, the good and bad will be separated, with the righteous receiving eternal life and the wicked being cast away. Judgment and separation, Jesus uses the imagery of a fishing net to illustrate how the final judgment will separate those who are righteous from those who are wicked, just as fishermen separate good and bad fish. Ayan. So, now we know na kung ano yung mga ginamit na terminology ni Jesus Christ doon sa parable na yon para naintindihan na natin. So, let's proceed to our first point. This is a kingdom secret warning, which is no excuses on innocent and unattentive. Mga kapatid, ang word ni God, from that time na bumaba siya, nag-spread out na sa word. And yet, marami pa rin po ang naliligaw ng landas.
No? Because the number one na ginamit ni Satan na counterfeit sa kingdom of God is maging part ka ng isang religion. Diba? Yan yung ginagamit ng kaaway para maligaw ka, malayo ka sa ano ba talagang original plan ni Jesus Christ sa atin. No? So once again, the kingdom of heaven is like a net that was laid down into the lake and caught all kinds of fish. Dito pinag-uusapan na ang buhay natin ngayon, dahil nananalig tayo sa Panginoon, we need to set our heart na ano ba yung gusto mo mangyari para sa akin, Lord? Ang nais ng Panginoon, hindi lamang tayo yung makarinig, hindi lamang tayo yung maligtas, kundi yung buong mundo maligtas. Marami pa, diba? Kasi marami pang naliligaw, naglalaro sa kasalanan, namumuhay sa kadiliman. Marami pang tao yung hindi pa rin nauunawaan yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon. And here we are, tinuruan tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Diyos to be like a net so that we can share the good news of the kingdom of God sa ating mga kasama, sa ating mga kapatid, pamilya, no? Para hindi na sila magkaroon pa ng hindi na sila maging unaware sa kung ano yung totoo. Pero ito yung twist lang dito. Hindi dahil ipinapaliwanag mo na yung kingdom, maaring tanggapin na agad na makakarinig. Diba? Just like the seed that scatters on the ground, nagtanim ka, pero mahaba yung proseso para lumago yung seed na yon. And you can plant the seed to someone, pwedeng hindi ikaw din naman yung magpalago noon. Maaring yung iba. Pero si God ang magiging way or gagawa ng paraan para lumago yung seed na yun. As long as yung nakareceive ng salita niya ay willing. Di ba? Kasi napag-usapan namin last time, sabi ko nga, ang change hindi nangyayari sa tao hanggat hindi niya binabago yung kanyang pag-iisip. God is so powerful, yet He can change a man if that man doesn't want to or not willing to. Kaya nga, nung bumaba si Jesus Christ, ang una niyang sinabi, repent. Change your mind. No? Kasi marami na tayong na-receive ng mga impormasyon. Akala natin totoo, na dapat nating talikuran. So, ayan. So sa atin din dito, second point is to judge yourself now so you won't be judged later. Mga kapatid, kailangan nating isipin or evaluate natin ang ating sarili. Am I on the right path? Am I doing the will of God? Namumuhay ba ako ayon sa salita niya? No. Kaya, kung meron man tayong i-judge yung sarili natin, kasi tayo nakakaalam ng sarili natin. No. No one can judge you, but only God and yourself. Sabi sa Matthew 13:48, when it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. Just like in Matthew 13:49, this is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous, and throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. This is 1 Corinthians chapter 11, verse 13. But if we judge ourselves, we would not come under judgment. Remember, ang tao, kapag namatay, automatic, ma-judge agad. Sabi sa Hebrews. No? So, habang tayo'y narito, let's evaluate ourselves na ginagawa ko yung tama according to the plan and purpose of God for me. Okay. Kasi, sabi dyan, doon sa mga nagsasabing, Lord, Lord, will not enter the kingdom of heaven, but to those who are stand firm in the end. Okay?
Sabi ni Jesus, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ito yung mga, maraming claiming Christians yet they are living in sin. Or they are still suffering. Kasi hindi nila alam yung totoo eh. Ito yung mahirap, Yung knowledge kasi ng secret or yung truth, ito yung knowledge na kung saan dapat meron tayo. Ito yung key para sa kalayaan. Diba? The truth will set you free. Without the truth, only the knowledge, pwedeng marami kang alam, yet hindi mo nagagawa ng tama kung ano yung nalalaman mo. Kasi hindi pala yun yung totoo. Okay? Pwedeng narinig mo lang, pero hindi mo ina-apply sa buhay mo, ano ba tabat? Kaya, sinasabi madalas ni Pastor Dennis na kung hindi lahat ng nababanggit dito, pwede mong paniwalaan, pag-aralan mo din yung Bible. Kasi hindi naman pwedeng kinig ka lang ng kinig. And hindi mo tinitignan sa Bible, ano ba sinabi ni Jesus? Tama ba? Kasi si God or yung Holy Spirit naman talaga ang magtuturo sa iyo kung ano yung totoo. Right? Ayan. Okay. So sa atin, before we end, I just want to say this na sinabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Alam niyo ba, pwedeng very controversial to pag narinig, pero alam niyo ba yung world? Sa Greek word, ang salitang world is cosmos. Bakit hindi doon binanggit na for God so loved the earth? The earth and the world are different. The earth is gay in Greek word, and the world in Greek is cosmos, which actually means system. So if you will translate it, for God so loved the system, what kind of system? That He sent His Son, Jesus Christ, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Ano yung system na yon? Ito yung system na kung saan create ni God. The kingdom of God. This is the system government of God. In the first place, present na to sa panahon ni Adam and Eve. And ito yung nawala. Kasi after na nagkasala ni Adam and Eve, the kingdom of darkness or yung sistema na meron si Satan, ito yung naghahari. That's why Jesus came. Bumaba siya rito sa lupa para i-introduce yung system na meron siya na ito yung system. Change your mind and then follow this system, the kingdom of God. You see, yung system na to, ito yung nawala sa atin. Akala natin yung sistemang kinabibilangan natin is ito na yon. But, yung katotohanan doon is kailangan mamuhay tayo according to the will of God. Through His standard, which is the kingdom of God. No? Kaya sa atin mga kapatid, let's check ourselves daily kung tayo ba ay we are doing or we are truly seeking the Word of God. And para sa ating ending is, tama ba ang Diyos na sa Judgment Day, hinuhusga na agad ang mabuti at masama nang hindi man lang nakapagpaliwanag? Kasi, pag dumating yung segregation ng mabuti at masama, hindi ka na tatanungin kung ano yung parang wala nang second chance. No? Pag dumating na yon, Lord, magbabago na ako, di ba? Kasi pwede mong sabihin, hindi mo na ako mag-change. Okay lang akong gumawa ng mga kalokohan kasi wala pa naman, di pa naman dumadating si Jesus Christ eh. Saka na lang pag dumating na siya. Ganun ba yan? No. Kasi wala nang second chance. Pag dumating yung time na yon, wala na. Okay? Evaluate ka ni Lord. Evaluate ka kung ano yung mga ginawa mong mabuti dito sa mundo. So, sa number 2, paano pinakilala ni Jesus ang kanyang authority sa iyo dito sa series number 2? Okay? Ayan. Purihin po ang Panginoon. Purihin siya. At let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama,
Kami po ay nagpapasalamat. Lord God, we thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your guidance, the wisdom, Lord God. Ano man ang amin narinig, Panginoon, ikaw ang siya nagpapaliwanag, Lord God. Ano man po ang salitang ibinigkas mo sa aming mga tenga, Panginoon, Lord, ay magdaloy sa aming puso't isipan, Panginoon. Ito ay aming isa pamuhay, Panginoon. Because we know, God, that believing in you, but without doing what we've heard from you, God, we are simply an unfaithful and unbelievers also, Lord. So thank you, God, for your love. Thank you for your kindness, Lord God. Thank you for your protection. Thank you for your provisions as well, Lord God. Thank you for everything. Thank you for the Holy Spirit that is with us. Lord, we glorify and honor you. And thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.